Ang unang tawag sa telepono na ginawa ko sa krisis ay sa aking ina. Ang huling tawag sa telepono na kailangan niyang gawin sa kanya ay sa akin. Hindi ito aksidente. Ito ay isang bigkis na itinayo sa loob ng bimukhempay 3 taon, isang ordinaryong gawa ng pagmamahal sa bawat pagkakataon. Si Maria Santos ay hindi komplikadong babae. Hindi niya kailangan maging ganoon. Siya ang uri ng ina na dumalo sa bawat isa sa mga laro ko sa Little League na may dalang folding chair, na naghahanda ng baon ko hanggang sa ako ay sapat na upang mahiya at na nakaupo naghihintay tuwing umuuwi ako ng huli. Hindi upang parusahan ako, kundi dahil hindi siya makatulog hanggat hindi niya alam na ligtas ako. Iyon ang siya. Laging iyon ang siya. Ang pagmamahal ay hindi bagay na pinag-uusapan ni Maria Santos. Ito ay bagay na ginagawa niya, araw-araw, tahimik, nang hindi nagbibilang. Nang pumanaw ang ama ko 12 taon na ang nakalipas, isang umaga ng Miyerkules noong Nobyembre, ang uri ng araw na permanenteng nagbabago sa kulay ng buwan, hindi siya gumuho. Nagluksa siya sa paraan ng lahat ng ginagawa niya nang may dignidad, nang nakataas ang baba. Ibinenta niya ang isang sasakyan upang bayaran ang gastos sa libing nang hindi ako sinabihan hanggang tapos na. Pinanatiling tumatakbo ang bahay sa fixed income at nakapaghahanda pa rin ng mainit na pagkain tuwing linggo para sa sinumang dumating. Hindi niya ako kailanman tinawagan upang sabihing nahihirapan siya ni minsan sa loob ng 20 taon. Kaya unawain, nang tumawag si Maria Santos sa akin ng 7:42 ng umaga ng Miyerkules at sinabing kakaiba ang pakiramdam ng dibdib niya, hindi ako nag-atubili. Hindi ako nagkalkula. Hindi ko tinimbang ang mga opsyon dahil ang 23 taon ng pagmamahal ng babaeng iyon ay hindi gumagawa ng lalaking nag-aatubili. Gumagawa ito ng lalaking kumikilos, agad, nang walang tanong, nang walang kondisyon. Ang hindi nito hinahanda ang tao ay ang taong nakatayo sa pagitan mo at ng pinto. Maligayang pagdating sa Dad's Raw Revenge. Magsettle ka dahil dadalhin ka nito sa isang lugar. Mag-drop ng komento at sabihin kung saan ka nanonood. Pindutin ang like button at siguraduhin nakasubscribe ka. Maniwala ka, magugustuhan mo dito. Bumalik tayo. Ang pangalan ko ay Juan Santos. Ako ay 53 taong gulang. Nagtuturo ako ng youth baseball tuwing weekend at ako ay uri ng asawang naniwala na ang pananatili ng kapayapaan ay kapareho ng pagkakaroon ng kapayapaan. Mali ako. Matagal bago ako nakarating doon. Miyerkules iyon, Enero 14, 7:42 ng umaga. Naalala ko ang eksaktong oras dahil nakatayo ako sa kusina nanonood sa pagpatak ng kape, dahan-dahan, na parang ayaw din nitong magsimula ang araw nang mag-buzz ang telepono ko sa counter. Ina. Sinagot ko sa ikalawang ring. Juan. Manipis ang boses niya, hindi ang karaniwang boses. Hindi gumagawa ng manipis si Maria Santos. Ang babaeng ito ay nakaligtas sa asawa, recession, at hip replacement nang hindi humihingi ng kahit ano sa sinuman. Ina, okay ka ba? Ayaw kitang abalahin. Naroon na. O 22 taong gulang at nagdadahilan pa sa pag-iral. Nakakatawa, sabi ko, habang papalapit na sa hallway. Masikip lang at ang kaliwang braso ko ay patuloy na nangangalay. Huminto siya. Ina. Sigurado akong wala iyon. Ina, tigil. Papunta na ako. Ibinitin ko at tumayo ng eksaktong 3 segundo. Ang sasakyan ko, 2019 Toyota Hilux, ay nasa Danilos Auto sa Katipunan Avenue. Alternator, tinawagan nila kahapon. Hindi handa hanggang Biyernes sa pinakamaaga. Sige, mag-isip anyuan, mag-isip. Ang sasakyan ni Eva, silver Honda CR-V, nakaupo ng mataba at walang gulo sa driveway. Puno ang tangke. Siya mismo ang nagpuno noong Lunes. Si Eva ay nasa itaas. Naririnig ko ang shower na tumatakbo. Ang mahaba, maluho na 30 minutong shower na ginagawa niya tuwing umaga na parang naghahanda para sa photoshoot. Pumunta ako sa ibaba ng hagdan. Eva. Patuloy ang shower. Eva. Huminto ang tubig. Mahabang pause. Ano? Hindi ang ano ng pag-aalala. Ang ano ng dapat importante ito. Kailangan kong hiramin ang sasakyan mo. May sakit sa dibdib ang ina ko. Kailangan ko siyang dalhin sa St. Francis. Babalik agad ako.
Katahimikan, hindi ang uri kung saan nag-iisip ang tao, ang uri kung saan nakapagdesisyon na at pinagpapasyahan lang kung paano sasabihin. Lumitaw siya sa itaas ng hagdan pagkalipas ng 30 segundo. Tuwalya sa ulo, robe na nakatali sa baywang, mukha na ganap na hindi mabasa. Juan, hindi ako ngayon. Eva, may sakit sa dibdib ang ina ko, ang kaliwang braso niya. Narinig kita. Sumandal siya sa doorframe, nagsalikop ang mga braso. Tumawag ng ambulansya. Ayaw niya ng ambulansya. Alam mo yon. May masamang karanasan siya ng si tatay. Tapos tumawag ng iba. Papalik na siya papunta sa kwarto. May hapunan ako kasama si Joanna at ang mga babae ngayong gabi at may buong araw pa akong trabaho. Hindi ako magpapalipas ng buong araw sa waiting room ng ospital. Tumayo ako, ganap na tahimik. Ganon ba siya, Eva? Lumabas ang boses ko ng mas tahimik kaysa inaasahan. Nangangalay ang kaliwang braso niya. Huminto siya, lumingon ng kalahati, at tumingin sa akin ng may ekspresyong hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Hindi pag-aalala, hindi guilt, kundi abala. Ina mo iyon, Juan, hindi akin. Pause. Ayusin mo. Ayusin mo. Bumalik siya sa kwarto. Hindi pumalag ang pinto. Mas masama iyon. Ang pagpalag ay nangangahulugan ng emosyon. Isinara niya ng mahinahon na parang sinabi niyang wala na kaming gatas. Na parang ang nangangalay na kaliwang braso ng 22 taong gulang na babae ay maliit na conflict sa schedule na wala siyang puwang. Tumayo ako sandali. Sandali lang. Tapos kinuha ang telepono. Si Carlos Rivera ay nakatira 4 na bahay ang layo sa parehong block. Retired union electrician, 71 taong gulang. Nagmamaneho ng maayos na lumang Honda Civic na nakakita ng mas magandang araw pero hindi kailanman nagkulang sa umaga. Gaya ng may-ari nito. Siya ang uri ng lalaking nanginginig pa ng maayos. Kilala nila ang isa't isa ng ina ko ng mahigit 20 taon. Naroon siya sa libing ng ama ko, front row. Sinagot niya sa unang ring. Juan, anong meron, kapatid? Carlos, kailangan ko ng pabor. May sakit sa dibdib ang ina ko. Nasa shop ang truck ko. Hindi available ang sasakyan ni Eva. Maaari mo ba kaming dalhin sa St. Francis? Walang pause. Bigyan mo ako ng 4 minuto. Hihinto ako sa harap. Iyon lang. Walang negosasyon, walang kondisyon, walang planong hapunan na susuriin. 4 minuto. Agad kong tinawagan ang ina. Papunta na ako, ina. Si Carlos ang magmamaneho. Wala kang kailangang gawin. Buksan mo lang ang pintuan at umupo. Narinig mo? Umupo. Juan, ayaw kong magdulot ng gulo. Ina. Oo, umupo. Maliit na tunog. Halos tawa. Sige, anak. Dumating si Carlos sa 3 minuto at 40 segundo. Binilang ko. Ang biyahe papunta sa St. Francis Hospital sa Mabini Street ay tumagal ng 9 minuto. Nakaupo ang ina sa likod kasama ko, maliit na kamay niya sa 2 kong kamay, suot ang magandang asul na coat na parang papunta sa mahalagang lugar dahil ganun nga, patuloy siyang nagdadahilan sa buong biyahe. Pasensya na sa paglabas mo, Carlos? Wala iyon. Nanood lang ako ng balita. May maganda ba? Wala naman. Tumawa siya, talagang tumawa. At tumingin ako sa bintana sa umaga ng Maynila at naramdaman ko ang 2 bagay ng sabay. Pasasalamat kay Carlos at iba pa, malamig at tahimik kay Eva. Hindi ko pa sinuri, pinabayaan ko lang. Abala ang St. Francis sa umaga ng Miyerkules. Nag-check-in kami sa ER ng 8:27 a.m. Isang nurse na si Beatriz, malawak ang balikat, no nonsense, uri ng babaeng nakakita ng lahat ng 2 beses, inilagay ang ina sa kwarto sa loob ng 15 minuto. Ang doktor on call ay matangkad na lalaking si Dr. Ramon Reyes. Tahimik ang boses, deliberadong kamay. Hindi siya nagmamadali. Jing. Santos, gusto kong magpatakbo ng EKG at suriin ang enzyme levels mo. Ang sintomas na inilalarawan mo, hindi namin binabaliwala sa edad mo. Tumingin ang ina sa akin. Nagtatanong ang mata niya kung dapat ba siyang matakot. Gawin ang sinasabi niya, ina, sabi ko. Tumango siya. Tapos inaabot ang kamay at hinawakan ang mukha ko. Dumating ka, sabi niya. Simple, na parang hindi siya ganap na sigurado. Halos mabasag ako. Ina, laging darating ako.
Hinaplos niya ang pisngi ko ng 2 beses, humiga sa unan at isinara ang mga mata. Nakaupo ako sa waiting room ng 2 oras at 40 minuto. Plastic chair, masamang ilaw, TV sa kanto na nagpe-play ng game show ng mute. Ininom ko ang pinakamasamang kape sa buhay ko mula sa machine malapit sa elevator at hindi nakatikim ng kahit isang sipsip. Walang text si Eva ni minsan, ni hindi man lang, okay ba siya? Nang 11:04, lumabas si Dr. Reyes upang hanapin ako. Sukatan ang mukha, hindi alarmed, pero seryoso. G. Santos, ang ina mo ay nagkaroon ng tinatawag naming mild cardiac event. Hindi full heart attack, pero binalaan siya ng katawan. Gusto naming panatilihin siya para sa observation, magpatakbo ng ilang test, i-adjust ang gamot. Stable ba siya? Stable siya. Nagtatanong din kung may telebisyon sa kwarto niya. Tumawa ako, talagang tumawa. Iyon siya. Pwede ba akong makita siya? Bigyan mo kami ng 20 minuto upang maayos siya. Nakaupo ulit ako, siko sa tuhod, tumitig sa sahig. Ayusin mo, sabi ni Eva. Ayusin mo. Habang siya ay may hapunan kasama si Joanna at ang mga babae, habang ang biyenan niya ay nagpapadala ng distress signal. Naiayos ko? Oo. Kinuha ang telepono at tinawagan si Carlos na naghintay sa parking lot buong oras gaya ng lalaking siya. Stable siya, sabi ko. Salamat sa Diyos, sabi niya, at totoo. Carlos, salamat. Juan, matatag at mahinahon ang boses. Iyon ang ginagawa ng mga tao. Pinabayaan ko ang pangungusap na yon sa hangin sandali. Ilang tao, nanatili ako sa ina hanggang 4 p.m. Nanonood kami ng kalahating game show, may tunog na ngayon at natalo niya ako ng 2 beses sa word game na ginawa niya on the spot tungkol sa hospital equipment at state capitals. Mas matalas siya kaysa sa akin sa pinakamasamang araw. Laging ganoon. Nang 3:47, bago ako umalis, hinawakan niya ulit ang kamay ko. Juan. Nagbago ang boses. Nawala ang manipis na boses ng umaga. Ito ang iba pang boses niya, ang ginagamit kapag may ibig sabihin. Oo, ina, hindi dumating si Eva, hindi tanong, hindi ako agad sumagot. May planong hapunan siya. Pangalan ko lang. Yun lang ang kailangan niya. Tumingin ako sa kanya. 82 taong gulang. Asul na coat na maayos na nakatiklop sa upuan, mata na kasing linaw ng dati. Pumunta siya sa hapunan, ina, sabi ko ng tahimik. Kasama ang mga kaibigan. Ang mga salita ay dumating sa kwarto ng ospital na parang bagay na nahulog mula sa mataas. Hindi nanginginig ang ina, hindi itinaas ang boses, walang sinabi tungkol kay Eva Santos. Tumango lang siya ng dahan-dahan, tumingin sa bintana. Tama ang liwanag ng hapon sa skyline ng Maynila, ginto at tahimik at pagod. Wala nang sinabi, pero may gumalaw sa mukha niya. Bagay na mukhang desisyon. Hinalikan ko ang noo niya ng 4:02 p.m. Lumabas ako sa St. Francis Hospital papunta sa malamig na hangin ng Maynila. Bumalik si Carlos upang kunin ako. Umuwi kami ng komportable ang katahimikan. At sa Banawe Avenue na may mga dahon ng oak na lumilipad sa windshield na parang nilalagas ng mundo ang hindi na kailangan, napagtanto kong hindi ako galit kay Eva. Tapos na ako. Kung matagal ka nang nakikinig, gawin mo ang mabilis na pabor. Mag-subscribe. Maraming nanonood ng hindi ginagawa, pero wala kang babayaran at malaki ang ibig sabihin sa amin. Pindutin ang like button at mag-drop ng thoughts sa comments. May mga taong buong buhay nagwi-withdraw sa mga relasyong hindi nila kailanman dinagdagan. Na-overdraw si Eva ng mga taon. Huwebes, Enero 15, 6:58 ng umaga. Gumising ako bago ang alarm. Ganoon mo malalaman na may nakaupo sa dibdib mo na hindi matatanggal ng tulog. Nakahiga ako sa side ko ng kama, kaliwa, laging kaliwa. 11 taon at natutulog pa rin ako na parang may iniiwanang puwang para sa taong gusto nandoon at tumitig sa kisame. Natutulog pa si Eva, buhok na nakalatag sa unan, mabagal at pantay ang paghinga, ganap na walang gulo. Kayang matulog ang babae sa verdict. Tahimik akong bumangon, bumaba, gumawa ng kape. Oo, sa maingay na machine at hindi ako nahiya. Ni kaunti. Pinili niya ang hapunan kaysa sa nangangalay na kaliwang braso ng ina ko. Mabubuhay siya sa coffee machine.
Nakaupo ako sa mesa ng kusina at nanood sa pagdating ng umaga sa bintana sa ibabaw ng lababo. Nakaharap pababa ang telepono sa mesa. Binabaliktad ko. Walang mensahe mula sa St. Francis. Walang balita ay magandang balita ng 7 UKCYM. Naisip ko ang ina, ang hitsura niya sa kama ng ospital. Maliit laban sa unan, magandang asul na coat na nakatiklop sa upuan, na parang nagbihis para sa okasyon ng pagkakasakit. Ang paraan ng paghawak sa mukha ko at pagsabing, "Dumating ka." Parang hindi siya ganap na sigurado. "Dumating ka." 2 salita. Oy, 50 taon ng pagmamahal na nakakompres sa 2 salita at halos mabasag ako ulit sa mesa ng kusina na may papalamig na kape. Laging dumating siya para sa akin, bawat pagkakataon, nang walang tanong, nang walang kondisyon. Ang pinakamaliit na magagawa ko ay dumating para sa kanya. Nasa 2 tasa na ako nang marinig ko si Eva sa hagdan. Pumasok siya sa kusina sa robe, sulyap sa akin, sa coffee machine, saka sa akin. "Gumawa ka ng kape." Tuwing umaga sa loob ng 11 taon, sabi ko. Nagulat pa na nakakagulat. Nagbuhos siya ng tasa at sumandal sa counter. May bit ng katahimikan. Ang tiyak na uri na alam ng mag-asawa. Ang uri na naghihintay na may magbanggit. Sa wakas niyang binanggit. "Kamusta si Maria?" Maria. Hindi ang ina mo, hindi ina. Maria. Parang katrabaho, parang kakilala sa work function na nakalimutan ni Eva na dinaluhan. "Stable," sabi ko. "Mild cardiac event. Pananatilihin nila ng 1 pang araw." Inulit niya ng dahan-dahan na parang tinatimpla ang salita. 1 pang katahimikan. "Kamusta ang hapunan?" Tanong ko. Kumurap siya. Minsan lang, pero nahuli ko. "Ayos lang," sabi niyang maingat. "Juan, gusto kong malaman mo, komplikado talaga ang kahapon para sa akin." Komplikado. Pinabayaan ko ang mga salita sa pagitan namin sandali. "Ang puso ng biyenan mo ay nagpapadala ng distress signal at ikaw ay nasa restaurant, pero oo, komplikado. Juan." "Eva, sinabi ko gaya ng sinabi ng ina ko ang pangalan ko kagabi. Salita lang, pangalan lang, flat at final." Huminto siya. "Hindi ko ito gagawin ngayon," sabi ko. "Sinusubukan ko lang ipaliwanag." Alam ko. Tumayo ako, banlawan ng tasa. "Narinig kita sa unang pagkakataon. Kahapon, sa ibaba ng hagdan. Kinuha ang telepono, jacket, susi, spare keys dahil nasa Danilos pa ang truck ko at naglakad papunta sa pinto." "Saan ka pupunta?" tanong niya. "Makita ang ina ko." Hindi ako lumingon. Si Carlos ang nagmaneho ulit. Walang tanong, walang opinyon, nagmaneho lang, 1 kamay sa manibela, lumang country station na mababa ang tunog sa radyo. May tiyak na uri ng pagkakaibigan na hindi kailangan ng salita upang gumana. Mayroon kami ni Carlos nyon. Laging mayroon. Nagpark kami sa St. Francis ng 8:40 a.m. "Dito lang ako," sabi niya. "Carlos, hindi mo kailangan." "Juan." Tumingin siya sa ibabaw ng salamin. "Dito ako. May mga taong dumadating. Tandaan kung sino sila, isulat sa permanenteng lugar." Nakaupo ang ina nang dumating ako sa kwarto. Bumalik ang kulay sa mukha, ganap na nawala ang manipis na boses. Suot ang sariling nightgown. Tumanggi siya sa hospital gown pagkatapos ng unang gabi na totoo, malalim kong iginagalang at may reading glasses. Bukas ang crossword puzzle book sa kandungan. 7 letra, sabi niya sa sandaling pumasok ako. Betrayal. Huminto ako sa doorway, tumitig. Tumingin siya sa ibabaw ng salamin nang may pinakatuwid na mukha na nakita ko sa tao. "Para sa crossword, Juan." Tumawa ako ng napakalakas na tumingin ng nurse mula sa hallway. "Perfect," sabi ko, habang nakaupo sa upuan sa tabi ng kama. "Perfect." Binilang niya ang kahon, isinulat, tumango ng may malalim na kasiyahan. "Lagi kang matalino." "Ako lang ang anak mo, ina. At matalino pa rin." Nakaupo kami ng ganoon sandali, madali, tahimik. Ang uri ng katahimikan na umiiral lang sa mga taong nagmamahal ng sapat upang hindi kailangan punuin ang bawat katahimikan. Natapos niya ang 2 pang clue. Ininom ko ang masamang hospital coffee at hindi nagreklamo dahil ang pag-upo sa kwartong iyon kasama siya.
kahit sa matigas na plastic chair, umiinom ng bagay na lasang pagsisisi, ay eksaktong kung saan ko gustong nandoon. Kung saan laging gusto kong nandoon. Tapos isinara niya ang libro, inilagay sa bedside table, tiniklop ang mga kamay sa kandungan. Heto na, gusto kong tawagan si Pablo ngayong umaga, sabi niya. Pablo Lopez. G. Pablo Lopez, attorney at law, Maynila County, 30 taon sa practice. Siya ang humawak sa estate ng ama ko. Siya ang gumawa ng will ng ina 6 na taon na ang nakalipas. Matalas na lalaki, precise. Uri ng abogado na mas nakikinig kaysa nagsasalita na sa karanasan ko ay mas bihira kaysa dapat. Maingat ang boses ko. Sige. Nag-iisip ako, sabi niya, mula kagabi. Ina, hindi mo kailangan. Juan Andres Santos. Buong pangalan, 3. Hindi ko narinig ang lahat mula nang 17 ako at umuwi 40 minuto lampas sa curfew. Huwag mong tapusin ang pangungusap na iyon. Isinara ko ang bibig. Tumingin siya sa akin ng may malinaw, matatag na mata. Mas malambot ang liwanag ng Maynila sa bintana ngayong umaga. Ginawa siyang mukhang mas bata. O baka ginawa siyang eksaktong siya. Eksaktong ang babaeng naghahanda ng baon ko at nakaupo naghihintay at nagbenta ng sasakyan nang hindi ako sinabihan at gumawa ng hapunan tuwing linggo sa loob ng 3.4 taon sa Sampaguita Street. Ang ina ko, ang pinaka-constant na bagay sa buhay ko. Nagtrabaho ako buong buhay. Sabi niyang tahimik. Kami ng ama mo nagtitipid at nag-ipon at nagtiis upang ang itinayo namin ay may kahulugan, upang mapunta sa lugar na may saysay. Pause. Sa mga taong dumating. Wala akong sinabi. Hindi dumating si Eva Juan. Alam ko, hindi lang kahapon. Kinuha niya ang crossword book. Hindi upang gawin, kundi upang may hawakan. Hindi sa funeral repast ng ama mo. Hindi nang may hip surgery ako at kailangan ng sakay sa physical therapy. Hindi noong Pasko 2 taon na ang nakalipas ng may trangkaso ako at kailangan mong umalis sa hapunan upang tingnan ako. Tumingin siya at hindi kahapon nang nabigo ang puso ko. Pumunta siya sa hapunan. Bawat halimbawa ay dumating na parang bato sa tahimik na tubig, dahan-dahang bumabagsak, lumulubog ng malalim. Dahil tama siya. Laging tama at ako ang nagdadahilan ng mga taon. Ina, hindi ako galit, sabi niya. At ang kahanga-hanga, hindi nga. Ganap na tahimik ang boses, matatag gaya ng kamay sa Biblia. Accurate lang ako. Inabot ang telepono sa bedside table. Natagpuan ang maliit na nakatiklop na papel mula sa glasses case. Numero ng telepono sa sulat kamay niya, maayos at deliberado. G. Pablo Lopez, direct line. Handa siya. Hindi gumagawa ng impulsive decisions ang ina ko. Matagal na itong nabubuo kaysa isang hospital stay. Gusto mo bang lumabas ako? Tanong ko. Isinasaalang-alang niya sandali. Tapos, hindi, manatili. Manatili. Isang salita at lahat sa akin ay naging tahimik at nagpapasalamat. Tumawag siya ng 9:22 a.m. Sinagot niya sa ikalawang ring. Pablo Lopez. Pablo, si Maria Santos ito. Sana hindi kita naabala ng maaga. Santos. Agad uminit ang boses. Hindi kailanman masyadong maaga para sa'yo. Kamusta ka? Nasa ospital ako, St. Francis. Maikling pause. Pasensya. Seryoso? Seryoso ng sapat upang mag-isip ng malinaw, sabi niya. At kahit sa sandaling iyon, kahit tumatawag sa abogado mula sa hospital bed kinabukasan ng cardiac event, may dignidad sa boses, grasya. Ang uri na hindi maisasagawa, ang uri na itinayo sa kimakadu taon ng paggawa ng tama kahit may bayad. Pablo, kailangan kong i-update ang mga dokumento, ang will particular, katahimikan sa kanyang dulo. Hindi mo kailangang gawin ito para sa akin. Hindi tumingin mula sa crossword. Hindi ko ito ginagawa para sa iyo, Juan, pinuna ng letra, tahimik, deliberado. Ginagawa ko dahil nakuha ko ang karapatang magdesisyon kung saan mapupunta ang gawa ng buhay ko at napagdesisyonan ko. Tumingin sa ibabaw ng salamin. May iba pang tanong? May humigit kumulang 40 ako. 0 ang tinanong. Wala ma'am, mabuti. Bumalik sa puzzle. Ngayon humanap ka ng makakain mula sa cafeteria.
Ang dinadala nila sa almusal ay lasang desisyong pinagsisihan. At sandali lang, tumingin ako sa kanya. Ang maliit, matalas, kamanghamanghang babae sa sariling nightgown sa hospital room ng Maynila, pinupunan ang crossword answers na parang wala ng utang ang mundo sa kanya at siya ang may utang sa lahat. At naisip ko na 23 taon kong sinusubukang maging karapat-dapat sa kanya. Sana, nakakarating na ako. Dumating si G. Pablo Lopez ng 1:58 p.m. Charcoal suit, leather briefcase, close silver haircut. Mahigpit ang pagkamay, tumango gaya ng lalaking nauunawaan ang bigat ng mga kwarto. At nakaupo sa tapat ng ina ko na may yellow legal pad at panulat na malamang mas mahal kaysa alternator ko. Nakaupo ako sa kanto, tahimik, saksi. Ang usapan nila ay tumagal ng kwartite 7 minuto. Hindi ko ilalagay ang bawat salita dito. May mga bagay na karapat-dapat sa privacy. Pero ito ang sasabihin ko. Nang i-click ni Pablo Lopez ang panulat at isinilid ang legal pad sa briefcase, ang dokumentong tahimik na inaasahan ni Eva Santos sa loob ng 11 taon ng kasal ay ganap, hindi na mababawi at legal na muling isinulat. Ang bahay sa Sampaguita Street na pag-aari ng ina ng outright na bayaran noong 2009 Juan. Ang investment accounts na ginawa ng ama ko ng 30 taon Juan. Ang alahas muebles, ang 1967 Ford Mustang na perpektong tumatakbo at nakakover sa garahe. Ang sasakyang ginawa ng ama ko ng 4 taon gamit ang sariling kamay. Ang sasakyang may amoy niya sa mainit na araw kapag binuksan ang garahe. Juan. At 1,000 na specifically para sa Maynila Animal Shelter sa Banawe Road. Dahil voluntaryo si Maria Santos doon tuwing ikatlong Sabado sa loob ng 11 taon. Dahil ganoon ang uri ng babae niya. 0 beses lumitaw ang pangalan ni Eva. Hindi problema ko, sabi ng isa. Tama pala. Nang tumayo si Lopez upang umalis, muling kinamay ako sa pinto. Ang ina mo, sabi niyang tahimik habang tumitingin sa kanya sa kabilang dulo, balik na sa crossword, walang gulo, ganap na siya, ay isa sa pinakamatalas na taong nakilala ko sa 31 taon ng practice. Tumingin din ako. Oo, sabi ko. Alam ko, laging alam. Umalis ako sa ospital ng 4:30 p.m. Si Carlos ang naghatid pa uwi. Pumasok, isinara ang pinto. Tumingin siya, binasa ang mukha ko gaya ng matandang kaibigan, hindi naghahanap ng impormasyon, tingnan lang kung nakatayo ka pa. Ayos ba? Oo, sabi kong tahimik, eksaktong kung paano dapat. Tumango, inilagay sa drive. Lumabas kami sa St. Francis papunta sa Quezon Avenue. Tahimik ang telepono sa bulsa. Hindi tumawag si Eva buong araw. Walang ideya, ganap na walang ideya. Pero malalaman niya. Biyernes, Enero 16, 8:14 ng umaga. Nasa Danilo's Auto sa Katipunan Avenue ako nang nagsimula. Handa na ang truck ko. Bagong alternator, oil change na itinapon ni Danilo Cruz dahil magkasama ang mga anak namin sa Little League at iyon ang ginagawa ng kapitbahay. At bagong set ng wiper blades na hindi ko hiniling. Nakatayo ako sa counter, nagsusign ng invoice nang mag-buzz ang telepono. Eva. Pinabayaan kong tumunog. Hindi strategy. Hindi pa. Wala akong masasabi. Wala nang dadating ng tama. Hindi pa. Isinilid ang telepono sa jacket, tinapos ang lagda, kinamay si Danilo at lumabas sa umaga ng Maynila. Matulis, malamig, at ganap na tapat ang hangin. Sinimula ng engine, pina-warm up, nakaupo nanunood sa fog ng hininga sa windshield at naisip ang ina. Tungkol sa pag-uwi sa kanya sa Sampaguita Street kung saan siya nabibilang. Tungkol sa pag-ayos sa kusina niya na may tsa at crossword at ganap na dignidad. Iyon ang tungkol sa araw na ito, hindi si Eva, hindi ang mga tawag, hindi ang alinman. Tungkol sa pag-uwi ng ina ko, muling nag-buzz. Eva. Muli. Ikatlo, ikaapat, ikalima. May nangyayari. Lumabas ako sa Danilos, papunta sa St. Francis. May ina akong iuwi. Handa siya nang dumating ako. 8:53 a.m. Asul na coat, maliit na overnight bag na maayos. Si Beatrice ang nurse sa tabi at isa pang nurse na may mandatory wheelchair. Hospital policy. Ganap na non-negotiable. Nakipagtalo na ang ina at natalo ng may katangian na grasya.
tumayo mula sa wheelchair sa sandaling lampas sa automatic doors. Makalakad ako papunta sa truck ng anak ko, inihayag sa walang partikular at lahat sa loob ng earshot. May cardiac event ako, hindi personality removal. Tumawa si Beatrice. Ang totoo, hindi professional. Hinawakan ang kamay ng ina sa dalawa at pinanatili sandali. Alagaan mo ang sarili, Jiang. Santos. Lagi. Anak. Pinisil ng ina ang kamay. Mabuti ka. Huwag mong payagang sabihin ng iba. Pinipisil ni Beatrice ang labi, parang may laban. Tumango at umatras. Kahit sa hospital gown, metaphorically, iniwan ng ina ko ang mga tao ng mas mabuti kaysa nahanap. Hinawakan ko ang passenger door, dahan-dahang umakyat, maingat, pero independently, na mas mahalaga sa kanya kaysa anumang gamot, instruction, order ng doktor. Ang independence ang huling isusuko at alam namin pareho. Isinara ang pinto, umikot, pumasok. Tumingin sa telepono ko na naka-face up sa cup holder, nagliliwanag tuwing 30 segundo. Eva. 11 missed calls bago ang 9 ko na ng umaga. Walang sinabi ang ina. Isinuot ang seatbelt at mahinang ngumiti sa bintana. Parang taong may desisyon at ganap na mapayapa. Una kong iniuwi sa Sampaguita Street. Ang puting kolonyal na may berdeng shutter ay tahimik at pamilyar sa dulo ng block. Ang bahay kung saan natutunan kong magbisikleta sa driveway, kung saan ginawa ang homework sa mesa ng kusina, kung saan itinayo ng ama ko ang buhay brick by careful brick, at naiwan nang umalis. Karamihan ng dahon ng oak sa hardin ang nahulog. Malinis ang porch. Ang welcome mat ay nagsasabing home sa faded letters na matagal nang nandoon, hindi na namin napapansin. Pero napansin ko ngayon, pinasok, ginawa ng tsaa. Ang tiyak na uri, chamomile bags na steep ng eksaktong 4 minuto dahil minsan niyang sinabi at hindi ko nakalimutan. Sinuri ang thermostat, refrigerator, pinagdaanan ng bagong gamot mula kay Dr. Reyes isa-isa, binabasa ang label ng malakas habang nakikinig siya na may kamay sa tasa. Juan, ito para sa blood pressure, 2 beses araw-araw kasama ang pagkain. Tinitingnan ako mula sa kabilang dulo ng mesa. Ang mesa kung saan ginawa ang bawat birthday cake, kung saan tinulungan ako sa algebra, kung saan nakaupo kinabukasan ng pagkamatay ng ama at hinawakan ang kamay ko nang walang salita. Dahil may bagay na hindi kailangan ng salita. Umupo, sabi niyang malambot. Umupo ako. Inabot ang mesa at tinakpan ang kamay ko ng 2. Maliit, mainit ang kamay. Ang kamay na naghanda ng baon, nagbutones ng coat, kumaway mula sa bleachers at humawak sa akin sa backseat ng truck ni Carlos papunta sa parehong ospital 2 araw ang nakalipas. Ang mga kamay na ito ay dumating para sa akin sa loob ng 53 taon. Kailangan mong marinig ako, sabi niya. Nakikinig ako, ina. Ang ginawa ko, ang will, hindi ko ginawa upang parusahan si Eva. Matatag, malinaw ang mata, walang galit, walang pait. Katotohanan lang gaya ng lagi niyang ibinibigay. Plain at mainit at ganap na hindi matitinag. Ginawa ko dahil tama. Dahil kami ng ama mo ay nagtayo ng bagay ng sama-sama at nabibilang sa taong nauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng nagtayo ng sama-sama. Pinisil ang kamay ko minsan. Nauunawaan mo iyon. Oo, nauunawaan ko sa buto. At Juan, bahagyang bumaba ang boses, hindi mas malambot, mas deliberado. Kailangan mong isipin ang buhay mo. Hindi tungkol sa pera. Hindi tungkol sa alinman dito. Kumaway ng malabo sa wala, sa lahat. Kung masaya ka. Kung minamahal ka sa paraang karapat-dapat. Tumingin ng matagal. Dahil matagal ka nang dumadating ng mag-isa, anak. At ang lalaking tulad mo, ang lalaking dumadating, ay karapat-dapat sa taong nakatayo sa tabi kapag ginagawa niya. Ganap na tahimik ang kusina. Sa labas sa Sampaguita Street, dahan-dahang dumaan ang sasakyan. Humuhuni ang refrigerator. Sa block may asong tumahol ng 2 beses at tumahimik. Totoo ang lahat ng sinabi. Bawat salita. Masikip ang lalamunan. Bahagyang nasusunog ang mata sa kanto. Hindi ako tumingin palayo. Oo, sabi ko, at magaspang at tahimik at ganap na tapat ang boses. Alam ko, ina. Tumango minsan,
dahan-dahan, na parang iyon ang kailangan niyang marinig. Tapos hinaplos ang kamay ko ng 2 beses gaya ng paghaplos sa pisngi sa Hospital Room 2 araw ang nakalipas at binitawan. Mabuti. Kinuha ang tsaa, uminom, ibinalik. Ngayon, sasagutin mo ba ang teleponong iyon o hindi? Nagbuzz ang telepono sa mesa sa pagitan namin. Eva, call number 29. Tumingin ako, tumingin sa ina. Itinaas ang isang kilay. Kinuha ang telepono, ibinaligtad, pinabayaan magbuzz sa kahoy hanggang tumigil. Hindi pa, sabi ko. Bahagyang gumalaw ang kanto ng bibig. Hindi pa, inulit niyang tahimik na parang tinatimpla ang pasensya. Titingnan kita ngayong gabi, sabi ko, at bukas ng umaga, at bawat umaga pagkatapos. Kumaway ng kamay. Alam ko, seryoso ako ina. Juan, tumingin sa ibabaw ng salamin. Isinuot niya nang hindi ko napansin. Alam kong seryoso ka. Lagi kang seryoso. Umalis ako sa Sampaguita Street ng 1:15 p.m. Umuwi sa Quezon Avenue, nagpark sa driveway sa likod ng silver CRV ni Eva, nakaupo sa truck ng buong minuto. 34 missed calls. 34. Pumasok. Si Eva ay nasa living room, nakaupo sa gilid ng sofa sa work clothes. 2 kamay sa telepono na parang ito lang ang solid. Tumingin sa sandaling pumasok ako. Raw, sleepless ang mata. May nagbago sa mukha sa paraang hindi ko nakita. Ang careful composure na suot na parang second skin ay nabasag at sa ilalim ay bagay na mukhang babaeng naglaan ng buong araw upang mapagtanto kung ano ang ginawa. Mabuti, sabi ng tahimik sa likod ng isip. Manatili doon sandali. Juan, agad tumayo. Tinatawagan kita buong araw. Alam ko, sabi ko. Inilagay ang susi sa hook sa pinto at naisip ang Miyerkules ng gabi, ang ina ko na nakahiga sa hospital bed na may monitor sa dibdib at IV sa braso, ang EKG, ang enzyme levels, ang sukatang mukha ni Dr. Reyes na nagsasabing binalaan siya ng katawan, at ang hapunan ni Eva at ang mga babae, ang bread basket na ipinapasa habang nanginginig ang puso ng ina ko sa dilim. Pinabayaan kong umupo sa dibdib ng eksaktong 1 segundo, saka tumingin sa asawa. Alam mo ba? Basag ang boses sa huling salita. Tungkol sa will, alam mo bang gagawin niya? Hindi, Juan, hindi ko alam. Buong harap ako, nalaman ko kasama ang lahat. Pinindot ang daliri sa bibig, inayos ang sarili. Nang magsalita ulit, mas tahimik, mas kontrolado, pero sa ilalim nakasulid sa bawat salita na parang wire na masyadong mahigpit, ay takot, totoo takot, ang uri na dumarating kapag nahuhuli na ang mga kahihinatnan sa mga pagpipilian. Ganap niya akong inalis. Tumawag ang opisina ni Pablo Lopez upang kumpirmahin ang mga pagbabago. At ako, Juan, naiintindihan mo ba ang ibig sabihin? Lahat ng inaasahan natin. Eva. Tahimik at matatag ang boses gaya ng kailanman. Naiintindihan ko ng eksakto, kaya kausapin mo siya. Muling nadulas ang composure, bahagya. Hilingin mong i-reconsider. Sabihin na misunderstanding na pupunta ako sa ospital. Ako lang. Ikaw lang ano. Huminto. Isang hakbang papunta sa kanya, hindi agresibo, hindi galit, present lang, ganap na tahimik present sa paraang hindi ako naging sa mga taon dahil wala na akong protektahan. May hapunan ka lang kasama si Joanna at ang mga babae, sabi ko, habang ang ina ko ay nasa hospital bed na may cardiac event, habang nakaupo ako sa plastic chair sa waiting room, umiinom ng machine coffee sa ilalim ng fluorescent lighting. Pause. Habang si Carlos Rivera ay nakaupo sa parking lot ng 3 oras dahil iyon ang ginagawa ng mga tao. Dahan-dahang nawala ang kulay sa mukha, ganap, na parang tubig na umaagos mula sa baso. Ginawa ni Maria ang desisyon, sabi ko, gaya ng ginawa mo, malinaw, deliberado, at nang hindi humihingi ng permiso. Juan, pakiusap, pa si 2 taon siyang dumadating. Hindi itinaas ang boses. Hindi kailangan. Para sa ama ko, sa akin, sa bawat taong minahal. Hindi kailanman, ni minsan, pinili ang hapunan kaysa sa taong nangangailangan. Tumingin ng matagal kay Eva. Sa wakas ay tumigil sa pag-asa na gawin ng iba ang pareho. Ganap na tahimik ang living room. Tumingin si Eva sa akin,
talagang tumingin, marahil unang pagkakataon sa mga taon, at nakita ko ang gumalaw sa mukha. Hindi lang takot ngayon, mas malalim kaysa takot, ang tiyak na hitsura ng taong ganap na naiintindihan ang laki ng nawala. Hindi ang pera, hindi ang will, ako. Sa wakas naiintindihan niyang nawala ako, at ang lalaking nakatayo sa harap, tahimik, malinaw ang mata, susi sa kamay, puso na sa wakas mapayapa, ay hindi ang lalaking nakatayo sa ibaba ng hagdan noong Miyerkules ng umaga na umaasa pa na oo ang sasabihin. Wala na ang lalaking iyon. Nag-buzz ang telepono sa kamay. Tumingin. Pangalan ng ina ko sa screen. Tumingin sa akin, malapad ang mata, bagay na maaaring pag-asa. Tumingin pabalik ng eksaktong 1 segundo at naramdaman ang huling sinulid ng bagay na hinahawakan ko ng 11 taon ay sa wakas lumuwag. Hindi sa galit, sa mas tahimik, sa release. Kinuha ang susi mula sa hook. Titingnan ko ang ina ko, sabi ko. Binuksan ang pintuan. Ang hangin ng Maynila ay tumama, malamig, malinis, tapat at ganap na libre. Oh, sabi ko, lumingon isang huling pagkakataon. Nakatayo si Eva sa gitna ng living room, telepono sa kamay, pangalan ng ina ko na nagniningning sa screen, 38 calls na halaga ng kahihinatnan na nakasulat sa bawat linya ng mukha. Tumingin ng eksaktong 1 segundo at wala akong naramdaman kundi kalinawan. Dapat mong sagutin iyon. Isinara ang pinto sa likod at huminga ng malalim. Ang uri ng paghinga na galing sa napakalalim na hindi mo man lang alam na hinahawakan. Tumayo sa porch sandali. Ang hangin ng Enero ay tumama sa mukha, malamig at malinis at tapat, at may nanirahan sa akin na hindi ko naramdaman ng mga taon. Kalinawan. Hindi galit, hindi pait, hindi ang mainit na rush ng lalaking sapat na, kalinawan lang, ang tahimik, hindi mapagkakamalang kalinawan ng lalaking sa wakas, pagkatapos ng mga taon ng pagsasabi sa sarili na ayos, pagkatapos ng mga taon ng pagpapakinis at paglunok at pagtulog sa kaliwang side ng kama, nag-iiwan ng puwang para sa taong hindi kailanman gumalaw papunta sa kanya. Sa wakas nakita ang buhay ng eksakto kung ano ito. Hindi ako kasal ng 11 taon. Nagtitiis ako ng 11 taon. May pagkakaiba. At nakatayo sa porch na iyon na may boses pa ng ina sa tenga at mukha ni Eva sa isip, sa wakas ganap kong naiintindihan. Hindi ang ospital ang nagpakita. Si Maria Santos na nakahiga sa hospital bed na may cardiac event habang ang manugang ay nagpapasa ng bread basket sa hapunan. Hindi iyon nagtanim ng binhi. Sinunog nito ang buong bukid at ipinakita ng eksakto kung ano ang laging tumutubo doon. Naglakad papunta sa truck, sinimula ng engine. Mababa ang radyo, lumang bagay, bagay na hinuhuni ng ama ko tuwing Sabado ng umaga sa garahe, at pinabayaan. Walang desisyon ng gabing iyon, maliban sa isa. Hindi ako babalik sa bahay na yon, hindi ng gabing iyon. At sa lugar kung saan, alam ng lalaki ang bagay bago handang sabihin ng malakas. Alam kong hindi lang iyon ang gabi. Ang katapatan at pagmamahal ay karapat-dapat sa legacy. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, sumali sa community namin sa pamamagitan ng pagpindot sa like button at pag-subscribe para sa mas maraming totoong, raw, at family stories. Makikita kita sa susunod.